Dismayado si DPWH Secretary Vince Dizon sa ilang proyektong pang-infrastruktura na ininspeksyon niya sa Samar. Kabilang po dito ang bahagi ng Maharlika Highway na tatad ng butas at lubak. Saksi si Darlene Kai. Puno ng butas, lubak at putik ang bahagi ng Maharlika Highway sa Samar ng daanan ni Public Works Secretary Vince Dizon. Kinailangan patuloy magdahan-dahan sa pagbagtas sa kalsada. May parte pang isang lane lang ang nadaraanan kaya stop-and-go scheme ang sistema. Ito na yung sinasabi sa atin na isa sa mga pinakasamang segments ng buong daang Maharlika. So yun nga, na-experience natin. Talagang hindi na nga highway, dirt road, magagang halos. Ang gagawin ng mga butas, ang takbo natin, halos 5 kilometers an hour siguro. Hindi lang takaw disgrasya, nagdudulot din ng traffic ang ilang dekada na umanong problema ng ilang taga-Samar dahil sa pangit na kalsada. Every time na umuwi kami, instead na mapadali yung biyahe namin, mas napapatagal dahil nag-iingat kami dahil sa lubak-lubak na daanan. Kasi tuwing uwi na lang po namin, parang may binabaklas lagi sila sa daanan. Tapos pagkatapos nun, iiwan na lang din po nila. Mahigit 200 kilometro ng Maharlika Highway ang nasa Samar ayon sa provincial government. Kaya hinihiling nilang akma sana para sa lugar ang disenyo at materyales na gagamitin para sa rehabilitation ng highway. Nasamahan po natin nung drainage system. Kasi the last time po na nakita ho namin yung design na ginawa, as what I heard, Dubai design ho ang ginamit. And we all know na yung Dubai, once a year lang ho inuulan or twice a year. Dito ho sa amin, wet and very wet po ang situation. So we're hoping po na maayos po talaga to. As to the road right-of-way problem, especially dun sa mga nag-encroach, rest assured po, Sec, natutulong ho kami sa province para mas ma-fast track. Mahigit 3,500 kilometro ang Maharlika Highway na bumabagtas sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero sa tansya ni Public Works Secretary Vince Dizon, 30% lang ng Maharlika Highway ang sira. Ang problema mo dun sa 30%, marami doon sirang-sira. No? So yun at every year nasisira, yun ang problema. Kailangan ayusin na natin to ng tama. Tama si Governor, pati yung drainage. Kasi ang number 1 kaaway ng kalsada, tubig. Yun ang number 1 kaaway. Kung walang drainage o sira ang drainage o barado ang drainage, talagang masisira ang kalye. Sa pag-iinspeksyon ni Dizon sa ibang infrastructure projects sa Samar, ikinadismaya niya ang inabutan sa construction ng Calbayog Coastal Bypass Road na sinimulan noon pang 2019. Hindi raw kasi kumuha ng official clearance ang District Engineer sa Philippine Ports Authority para sa pagtatayo ng bypass road na dadaan sa Calbayog Port. Una, alamin ko muna bakit hindi sila sumunod sa proseso. Was it merely a oversight or negligence? But what's important is at least hindi na madidelay yung proyekto. Kasi yun ang, and wala nang dagdag na pondo pang kailangan ilagay. Bukod sa mga nagpapatuloy na investigasyon at pagbuo ng mga kaso sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno, mahalaga rin daw na masigurong tuloy-tuloy na masasaayos at matatapos yung mga infrastructure projects na kailangan ng mga mamamayan. Tulad na lang nitong nasirang Gandara Bridge sa Samar. Pinabibilisan na rin ni Dizon ang paggawa sa Gandara Bridge na nasira noon pang 2020. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.